Nasasaktan ako sa part na ako yung sinisisi ng pamilya niya at iba pang mga kamag-anak niya dahil mababaw lang daw na dahilan yung pakikipaghiwalay ko sa ex ko. Since nag-start akong mag-aral ng college, ay working student na ako. Hanggang ngayon ay nag-aaral pa rin ako at walang hinihinging allowance sa mga magulang at mga nakatatandang kapatid. Before pandemic start ay may nakilala akong guy. Taga doon din sa amin at nagpaalam siyang manliligaw sa akin. Pumayag naman ako magpaligaw kasi nakikita ko mabait naman siya at maalaga. And when pandemic start, umuwi ako sa amin kasi biglang nanghina yung aking katawan at hindi ko na kaya munang magpatuloy ng pag-aaral. Habang nagtatrabaho ako ay dun ko din siya sinagot. At dahil nga sobrang caring ng manliligaw ko at dahil napamahal na ako sa kanya, umabot kami ng 4 na buwan. Kinausap niya ako na gusto niya akong makasama araw-araw kaya pumayag ako na mag-live-in kami. At dahil mahal naman namin ang isa't isa at dahil na rin sa sulusol ng aking mama ay namanhikan siya. Habang nag-uusap yung mga magulang namin sa plano ng aming kasal at hindi ko alam na pinag-uusapan na pala yung petsa ng kasal namin, sumabat ako na ayaw ko na muna magpakasal kasi nga hindi pa ako nakakapagtapos ng pag-aaral. Pumayag ang fiancé ko sa ganong setup na live-in muna kami. Sobrang sipag niya. Great provider din. Sa kanya ko naramdaman yung totoong princess treatment. Pero nagbago ang lahat nung bumukod na kami. At totoo yung sinasabi nila na makikilala mo lang ang isang tao kapag nagsama na kayo sa iisang bubong. Sa 2 years namin pagsasama na sa bahay lang ako. Ayaw niya kasi na magtrabaho ako. Kasi ang gusto niya siya lang yung mag-provide para sa aming dalawa. Maganda ang naging trabaho niya at may kakayahan din kaming makapagbigay ng kaunting tulong sa mga magulang at kapatid niya. Walang problema sa akin na magbigay siya ng sustento. At ako naman ay ang pagsilbihan ko siya bilang may bahay. Pero dun lumabas ang ugali niya na sobrang seloso. Na pati ang kamag-anak kong lalaki ay pinagseselosan niya. Pati na rin ang mga kaibigan kong nangangamusta sa akin. Pati kapitbahay namin na gusto lang namang mga musta sa akin ay nagsiselos pa rin siya. Mabunga nga siya, daigpang babae. Lulong siya sa online sugal at barkada na umabot sa point na sobrang stress na ako. Pero nung nagkasakit ang buat parents ko, okay lang naman sa kanya na umuwi ako sa amin pansamantala. Pero wala pang 1 week na nasa bahay ako ng parents ko, bigla na lang siyang naging cold treatment sa akin. Kaya nagtry akong mag-open ng messenger niya. Kampante siya na hindi ako makakapag-open ng social media kasi alam niyang walang signal sa amin. Pero gumawa ako ng paraan. At dun ko nahuli ang panloloko niya sa akin. Na habang wala ako ay dinadala niya pala yung kabit niya sa inuupahan naming bahay. Nakikipaghiwalay ako nung time na yon pero ayaw niya. Hindi na daw niya uulitin. At dahil mahal ko siya, nagawa ko siyang patawarin. Pero sa isang kondisyon na kapag nahuli ko ulit siya ay maghihiwalay kami ng tuluyan. Nagdesisyon na rin ako nung bumalik sa pag-aaral habang nagtatrabaho. Naging LDR muna kami at sa tuwing weekends ay umuwi ako sa kanila. Ganon ang naging setup namin. Pero nagulat na lang ako nang biglang hiniling niya sa akin na magkaroon kami ng privacy. Kilala ko siya na sobrang seloso. Naka-open lahat ng account ko sa cellphone niya at dahil nga sira na rin ang tiwala ko, hiningi ko sa kanyang lahat ng account niya. Pero bihira ko lang namang buksan yun kapag kinutuban lang ako. Nung time na yun ay may hinala ko na may babae siya. Sabi ko once na maulit-uli na may babae siya, palalayain na namin ang isa't isa. At totoo nga ang hinala ko at nakausap ko rin ang kanyang babae. Tuluyan na rin ako nakipaghiwalay sa kanya pero ayaw niyang pumayag. Ako lang daw kasi ang mahal niya at katuwaan lang daw sa kanya yung mga babaeng nilalandi niya. Sabi niya sa akin hindi ko daw siya totoong mahal. Kasi napakadali lang daw sa aking talikuran ng ilang taon naming pinagsamahan. Pero from the moment na binigyan ko siya ng second chance, alam niya na ayoko nang magbigay ng ikatlo pa. Ayoko kasing maging martir na parang walang halaga. Nasasaktan ako sa part na ako ang sinisisi ng pamilya niya at iba pang mga kamag-anak niya. Kasi para sa kanila ay mababaw na dahilan lang yun. At tama daw yung ex ko dun sa part na hindi ko siya minahal. Minahal kong talaga siya pero mas mahal ko ang sarili ko. Ayokong magpatuloy sa pagiging martir kasi baka hindi na ako makabangon. Kasi cheating is not an accident, it's a choice. And since naghiwalay kami, hindi na ako humanap ng iba. Pagkus ay nag-focus ako sa study ko. At nagtrabaho ako dahil graduating na rin naman ako next year. Paril talk naman ako dahil nagugulan ako sa mga desisyon ko sa buhay. Kung tama ba ang desisyon ko na wag na siyang balikan at tama ba yung ex ko at pamilya niya na ang babaw lang ng dahilan ko para hiwalayan siya. Letter sender Jaja ng Quezon City. Grabe yung nagpaka-wife material ka agad. Wala ka naman palang plano pang talaga. If I were your parent, hindi ako papayag sa setup. 4 months pa lang kayo makikipag-live-in ka for what? Maging chimiaa, taong bahay, uuwian at imamanipula? For me, hindi siya magandang deal kasi lugi ka. And then nung ipakita niyang lahat ng red flag, bungangero, sobrang seloso, kulang na lang ilagay ka sa paso. Doon pa lang kasi let go na. Despite of lahat ng pag-uugaling meron siya. Nung nang babae, binigyan mo pa rin ng chance. Bulag na bulag ka sa red flag. Really daw ba pambababae mababaw na dahilan? Gawing katuwaan lang. Talaga ba? Ang pogi naman. Sa kanya mababaw na rason yun para makipaghiwalay. Kasi para sa akin yan ang pinakamalilang kasalanan sa isang relasyon. Yung wala nang kakontentuhan, ang gusto pa anli patawad. Anong mga kala niya sa'yo, diwata?
Cheater always want you to be loyal while they are being unfaithful. Swabe, napakagwapo naman yan. Kaya tama lang yan na mag-let go ka at wag magpakatanga. Sana.